nga si Shouts sa Pinas, talagang iniisip talaga yung character, ganito draw si Snoopy, ganito. Si Walt Disney, ganito ko draw si... Sa akin talagang spontaneous, nangyari na lang talaga. Kaya po nag-i-improve ang kanyang face. Nina? Kasi po tingnan niyo po sir dito. Sige. Tapos biglang dito. Ngayon cute na siya. Opo, cute na siya. Medyo cute na siya ginawa. Hindi naman siya matulis yung sungay. Hindi mahaba ito masyado. Kasi ano yan eh. Drawing mo lang basta ganun, no? Opo. Hindi ko siya ginawa ng karakter, gagawin ko si... Pati yung mga caricature na nilalagay ko dyan, nililimit ko yung lines para cute lang siya. Kasi pag nilagay mo maraming lines, ang liit eh. Didilim na yung mukha. Kaya niisip mo, dot na lang muna. Ganyan ang nangyari dyan, kaya nag-iiba-iba ang face. Kasi hindi ko siya pinlano na magiging comics artist ako. Gagawa ko ng isang karakter. Wala. Dapat kasi nagpaplano, kunyari mag-start ka talaga ng comics, nagpaplano ka na ng karakter eh. Ano bang gagawin ko? Estudyante, ito yung estudyante, extra yung teacher, nandun lahat yan, ito yung kaaway niya sa school. Pinaplano mo lahat yung karakter, nandun na. Nalaman ko na lang yan, naging comics editor na ako na asan yung ano mo, characters mo, asan yung synopsis na story mo. Pero kami asa pa sa tapos na ano, dahil na namin hiningi. So, sabihin, ganun pala dapat. Kasi natututo ko naman based on experience, na ganda pala yung gano'n. Yan, tulad niya. Pangit pala nun. Buti na lang, defend ko. Sir, kung halimbawa pong babalik kayo in time, tapos nabibigyan kayo ng chance na gumawa po ulit, papalitan niyo po ba yung character na ginawa niyo? Si Galabaw? Opo. Hindi siguro eh. Hindi siguro. Kasi nakita ko naman yung pagtanggap sa kanya ng readers eh. Tapos tama siya. Tama siya talaga in the first place. Siya yung kinreate ko kasi gusto ko siya talaga. Mukhang ganun din. Mukhang ipaplano ko rin ulit. Siyempre mas gagandaan ko na yung character. Ipaplano ko kasi. Walang ano yan eh. Hindi ko naman siya inikot na ito sa view niya, ito yung sa likod niya, ito yung dapat ganun kasi eh. Pakita mo doon sa editor, sa left niya, sa right niya. Ito wala talaga. Ini-invent. Kaya ang ginawa ganyan, mali. Pag sinayin ko, mali eh. Hindi lang makuha talaga. Kasi nga, spontaneous siya. Kaya po hindi siya pare-pareha. Maski nung ginagawa nila stuff toy, hindi pa rin pareho. Basta, kinrate ko siya for that size. So, masarap din. Masaya rin na napunta ako dun sa comics na. Kasi hindi ko naman pinlano talaga. Doon mo nga malalaman na may plano pala talaga sa iyo Panginoon. Kung ano yung iisip mo, hindi, dito ko nalagay. So, may plano talaga lahat. Ngayon ko lang na-witness, Ngayon ko lang nalalaman na, may plano ka talaga. Kasi hindi talaga yung plano ko mga araw. Ano po yung plano niyo talaga? Nung araw, parang hindi mo sarap makuha na. So, parang sculpture, music, doctor. Nga po, tabo namin yun. Ang layo. Nag-aaral ko ng music pa, hirap pala, hindi ko pala talaga. Pero alam po na kagad, the first, nung sa pala, maski itong anak ko na nag-artist din, si Manuel, yung panganay ko, si Manix, kilala niya. Yan, sa kanya yung Kikumasi na comic strip, tapos may banda sila sa UP. Mas yan. Sinabi ko na sa kanya kagad, kung ipapagtuloy mo yung artist, walang pera dyan. Walang pera talaga. Yung fulfillment mo, hindi yung financial, kundi yung imagination mo, yung creativity mo nalalabas, na nakikita mo yung reality, tapos ipiprint, tapos magugusto ng tao. Compare mo sa ibabayad sa'yo, ibang-iba. Kasi may choice pa eh. Kasi sa UB, di ba, broad yung field. Hindi ka lang magdo-drawing.
creative ka, scriptwriter ka, ang dami. Pwede ka punta sa TV, punta ka sa sine. Ganun ang scope. In-experience ko yun, nung pumunta ako sa advertising, saka ko nalaman, dito yung pera. Pag kailangan ko ng pera, tawag sa advertising, talagang putahan yan talaga, tawag namin niya, prostitution of art. Kasi talagang ayaw mong gawin, pero babayaran ka. Di ba, di ganun ang prostitute, ayaw naman niya talagang kumuha ng customer. Dahil sa pera na lang. Kaya pupayag. So, ganun ang feeling ng artist. Ako, speaking for myself, ganun ang feeling ko. Pag yung artwork ko ay binabayaran, at ginawa ko for the money, prostitute ako doon. So, ayan. Pero laking pera talaga. Kasi, wala na rito. Gumawa ko ng kalendar ng Pinoy nga. Ang cartoon siya talaga. Ang paggawa ay Caltex. Ang binayad sa akin, 50,000 ng araw. Tapos, anong taon ba yan? Malaking pera sa talaga. Nasyak din ako. Kaya ako nalaman na ganun ko sisingilin. Kasi yung, maraming yan eh. Maraming aalok din ng ideas. Ito, gagawa silang calendar pero photography. Ito, gagawa ng calendar pero tungkol sa open. Yung akin, tungkol sa cartoons talaga. Anong nangyayari sa station? Anong nangyayari doon sa jeepney? Sa Caltex. Yung ganong eksena. So, yung aking kakaiba. Tapos nalaman ko, walang price wala akong quotation na price kasi hindi ako marunong. Binasin na lang nila doon sa advertising agency. Sumisingil sila ng 70,000 noon. So, aking 50. Sa na. So, nakita ko talaga, laki-laking pera. Ginawa ko yun talaga for the money. Kasi nagsabi siya malaki. Yung araw. Ngayon magbaba rin, siyempre. Yung araw malaki. So, ganun talaga. Sabi ko nga, Manuel, walang pera dito sa artist kasi kung putahin mo talaga yung sarili mo, ang dami naman sumayaw ka na lang. Pero punta ka sa Japan, magbad ka lang, yun na. Pero kung gusto mo na respetado ka talaga, ingatan mo yung trabaho mo. Ingatan mo yung pangalan mo dun sa trabaho, pagandahin mo siya. Tapos, pag maganda yan, nagustuhan ka na ng readers, ng client, mas kaya nung ng pera ibayad dyan, mag-a-adjust na yun doon. Kasi respetado. So, ganun lang nagpapasa ko sa kanya talaga. Ang fulfillment natin dito, yung service talaga. Parang nakakatulong sa community. Yeah. So, masarap. Nag-enjoy ko sa bilang. Malungkot kasi ang ang painting. Ang pag-paint ka, malungkot kasi yan ang means of communication nga, di ba? Tapos ilalagay mo yan sa gallery. Sino pumapasok sa gallery? Aircon niya, naka-close door pa yun. Baka pag pumasok, baka dapat pag kultura-kultura ka, baka tanungin ka ng curator. Yes sir, ganyan. Wala kang sabi, hindi ka naman tatanungin actually talaga. Pero yung ordinaryong tao, hindi yan papasok sa gallery. So pumapasok dyan talaga yung kulturati, yung buyers, yung businessman, o kaya bibili talaga para sa bahay nila. So sayang, sinong kausap ko ron? Hindi yung mayayaman lang. Tsaka yung naglalakas loob na pumasok kasi may kasama, 4 kayo pasok sa gallery. Konti lang, tapos pag binili pa yung painting mo, sino kausap mo ron? Sino ba pumapasok sa bahay ng mayaman? Mayaman. Hindi nila pinapapasok sa bahay yan. Makatong ka lang talaga sa salas lang. So may balbo sa balkonahe, hindi naman nila pumapasok. So wala ka nang kausap. Lungkot. Masarap din ang painting kasi matagal siya, para pero mas malaking tulong sa kagamit ng journalism. Sa comics lalong-lalo na kasi masa hindi mo bibili ang diaryo sa probinsya, mga comics. Pagkataas mong bilhin, hiram na yun doon Paski hindi mo na mabawi yun. Pero may ikot na yun ng libre. Ang painting din mo ganun, napaka-elitista Pero ang painting sa bahay ko mo sa mama. Hindi naman ganun. Hindi pagtingin, hindi naman tinerno lang sa furniture kaya binili din. Sir, in the future po, mga 5 to 10 years from now, saan niyo po nakikita sa Kalabaw? Si Kalabaw? Okay. Siguro, nasa journalism pa rin siya siguro kasi ganun na yung pag-iisip niya Hindi mo siya decorative Hindi siya talaga decorative. Ang dami akong kalabaw na kinukolek Hindi mo siya ilalagay sa salas o sa lamesa.
kalabaw siya, nandun siya sa lupa. Buti nga nakasayad siya sa lupa, hindi siya maliligaw ng landa.